Finally, na-hike na natin itong Coco Head. After 10 years natin ditong pagtira sa Hawaii. First time. Wow. Look at this one, guys. Yan nga palang ating aakyatin hanggang doon sa pinaka-tuktok. Tignan nyo naman, guys. Sobrang worth it. Sobrang worth it dito sa taas. Let's go! Hey guys, it's Iza and welcome back to our channel. And for today's video is we're gonna hike the Coco Head. So alam nyo ba, first time ko lang i-hike to. And siya ay second time. Second time. And also today is February 1st, 2026. And time check tayo. It's currently 12:38 ng tanghali. So katirik-tirikan po ng araw ay mag-hike tayo. Bakit kamo? Nag-alarm po kami ng 7:30. Pero dahil hindi kami morning person, natulog po ulit kami. So, ang agenda natin ngayon, actually nakapag late breakfast naman na tayo kanina. So, meron tayong energy kahit papaano. Tapos, dito nga pala ay, yung Coco Head nga pala ay 1.5 to 1.6 round trip na hike. Tapos, 1,048 na steps. So, ano nga bang ulit oras? So, 12:39. Check natin kung what time tayo makakarating sa taas. So, tara at samahan nyo ako at i-hike natin ang Coco Head. Let's go! So, let's do a quick OOTD, guys. So, naka-dry fit lang ako. Shirt, tapos syempre, sapatos. And don't forget our sunglasses. Then siya, hindi ko alam kung bakit. Hindi naman pang hike yung suot mo, mahal eh. Motion. Okay. And Zara, Adidas pala, Adidas. A6, man. And then, syempre, hindi mawawala ang Running Man. Running Man water bottle. So, follow nyo din nga pala ako sa aking TikTok. Shinare ko doon yung iba kong collection ng Running Man. But anyway, may laman tong tubig. Alak ko. And then, let's do a quick exercise. Let's go! Ayan nga pala guys, ang ating aakyatin. Nag-exercise lang kami pero hiningal na agad. So, time check, 12:44. Simulan na natin ang ating pagha-hike. So nga pala guys, kung manggagaling kayo ng Waikiki at kung magdadrive kayo, it's actually 25 to 30 minutes away. But keep in mind, wala pa yung traffic so syempre kung depende ka nung oras kayo aalis. Grabe, hinihingal agad ako. But anyway, ang search nyo nga pala sa Google Maps nyo ay ito, Coco Crater Stairs. Ayan, para diretso kayo sa parking and dito kayo mismo sa harapan ano ng Google Maps nyo kung magdadrive kayo. Kasi actually, iba yung na-search namin kanina. Buti na lang, 4 minutes away. So, syempre gusto ko ay hindi kayo nahihirapan. So, search nyo again, Coco Crater Stairs. Tapos, open and close parenthesis, Summit. So, ilagay ko na lang din dito yung screenshot para talaga masundan ninyo kung alin yung pupuntahan ninyo. And also, chinek ko nga pala, if ever naman na magbabas kayo, medyo chinek ko yung mga bus number na sasakyan ninyo. Unfortunately guys, gaya ng sabi ko, kung magdadrive kayo or Uber from Waikiki directly, only 25 to 30 minutes away lang. Pag search ko sa bus,
aabutin kayo ng 1 hour and a half. Ganon katagal. Tapos, 30 minutes na lakad pa. Kasi napansin namin, itong nilalakaran na natin, kung saan tayo mag-start mag-hike, ay puro bahayan. Alam niyo, parang subdivision, ganong vibes siya. So, kaya kailangan nyo pang maglakad ng 30 minutes kasi mula sa bus stop, papasukin nyo pa ito ngayon parang village, parang ganon, parang subdivision. Then, tsaka pala kayo makakarating dito. So, dun pa lang, mapapagod na agad kayo. So, check ko pala mamaya kung magkano, kung Uber or Lyft, para meron din kayo idea, just in case na wala kayong car, pero alam ko mas mura yung bus, kasi especially kung meron kayong holo card na unlimited ride. Pero, hindi ko siya re-recommend guys. Doon lang tayo sa totoo, no? Doon palang ubos na agad yung oras mo. So, maglalagay na lang din dito ako ng kung magkano yung estimate natin kapag Uber or Lyft. Ayan. And then, speaking of Uber and Lyft nga pala, kung ako sa inyo, try ninyo i-download parehas kasi, and then kapag magaganon kayo, i-check nyo both. Kasi minsan mas mura sa Uber, then minsan mas mura sa Lyft. So at least, meron kayong dalawang pamimilian. So ito na guys. Sa lahat ng mga sinabi ko kanina, ito na. Magsisimula na ang ating pag-hike sa Koko Head. Look at this one guys. Yan nga pala ang ating aakyatin hanggang doon sa pinaka-tuktok. So, ito na talaga, mag-start tayo. It's currently 12:55. 12:55 ng tanghali. Ito nga pala guys, ang ating first hike of the year. And try nyo i-watch yung first vlog ever natin. Hinike naman natin yung Diamond Head. Ililink ko yung link sa description box natin. Tapos, magbigay tayo ng ilang tips kapag nag-hike. Wow, tips! Akala mo talaga pro. Okay, first tip. Wear comfortable shoes. It's common, but please, wear comfortable shoes. Alam nyo ba, one time, mag-hike sana kami saan ba yun? Basta meron dapat kaming i-hike, mali yung sapatos na nasuot ko. So, wala pang 10 minutes kami nag-hike, nag-cancel na agad kami. Kasi, delikado, madulas. So, tip number 1, wear comfortable shoes. Sorry nga pala guys kung malakas yung hingal ko ha. Kasi, nakakahingal naman talaga. Look! Akala nyo, malayo na. Tingnan nyo kung nasaan pa lang tayo. Ayan pa lang, dyan pa lang kami nag-start. Tingnan nyo guys. Wow, ganda. Pero mas maganda yan kapag nasa itaas na. Okay, to be continued. Tip number 2, wear comfortable clothes naman. So, akin nga ay naka-dry fit. Wait lang. Ang hirap pala magsalita habang nag-hike. Okay. Okay. Again, wear comfortable clothes. Ayan. Tip number 3, use sunscreen. Kasi, just happen na yung hina-hike natin ay nasa katirik-tirikan ng araw. So again, use sunscreen. Tip number 4, bring water guys. Bring water. Nung nag-hike kami sa Diamond Head, may dala kaming water, pero maliit lang. Kaya, uhaw kami pababa. Okay. Tapos, proceed na tayo sa
Tip number 5, one of the most important tip na may bibigay ko, check the weather. I would say for this specific hike, which is dito sa Coco Head, meron kasing mga hike dito na may mga place, I would say, na pwede mo siyang i-hike kahit naulan. Minsan nga, mas okay pa nga kapag naulan. Pero, dito, make sure, let's say, Sunday kasi ngayon, naisipan nyo ang Sunday kayo mag-hike dito. Make sure na hindi umulan ng 2 days ago. Ayan. Para hindi basa yung lalakaran ninyo. And then, syempre, today's Sunday, check nyo rin sa umaga kung posible bang uulan ngayon. So, check namin naman yung weather for today is wala namang or di man uulan. Hey guys, quick update. After 30 minutes of hike, this is us. 15 minutes of hike, 15 minutes. True. 15 minutes hike, 15 minutes na pahinga. But anyway, nandito na tayo actually sa gitna. And ipakita ko sa inyo saglit yung itsura ng daan. So, simula na nag-start tayo, puro ganito siya. Okay? Like, yung kahoy niya. Tapos, lapag naman siya. And then, guess what guys? Ito na. May nakalagay ng danger. Unsafe tramline bridge. Stay off the bridge. So, ipakita ko sa inyo saglit. Ganito na siya guys. Butas na yung gitna niya. So, kailangan mas doble ingat. Ito yung tsura niya. Ayan. But, you have second option. It's either mag-go-rebels tayo dito or meron naman ito. Bypass. Ito naman yung itsura niya. Yan, ganito. Teka, silipin natin saglit. Ayan. Ganito naman ang itsura niya dito. So guys, instead na dumiretso tayo dito tayo sa bypass. Para mabigyan ko din kayo ng idea kung dito kayo dadaan. And then let's see kung dyan pa rin ba tayo bababa or susubukan naman natin to. So, let's go on the bypass side. Quick update nga pala tayo guys. Gaya nga palang sabi ko, dito tayo sa bypass dumaan. And ganito yung madadaanan natin. And then like less than 5 minutes na lakad lang, doon din pala yung bagsak natin. Dito sa stairs na to. Pero at least, kung napansin nyo dito, at least hindi tayo dumaan dito sa open na yung butas nga yung gitna. So ngayon ay dito naman na tayo dediretso. Meron din nga pala ditong sign guys na this bridge very slippery when wet. So kung pababa na kayo, might consider na dito kayo bumaba. Kasi as you guys can see, at yung pinakita ko nga kanina, ay butas itong gitna. Tapos dito, continue na tayo. Balik na ulit dito sa yung dinaanan natin kanina. So let's continue sa pag-hike dito sa Coco Head. Let's give another tip. Tip number 6. But this one is optional. Bring towel. Actually, meron din akong towel sa likod. Pero, just one fact about me. Simula bata naman ako guys ay nagtatawel na talaga ako sa likod. So, hanggang sa paglaki ko, nakasanayan ko na laging mag-towel sa likod. Ayan. Okay guys, let's proceed with our tip number 7. Ito nga palang Coco Head ay medium hike. So ngayon ay magbigay ako sa inyo ng 3 alternative easy hike. Number 1, Diamond Head. Watch our first ever vlog. Pinakita ko sa inyo doon yung daan din na inakyat natin yung Diamond Head. And I would say, since sobrang lapit lang niya sa Waikiki,
Siya yung isa sa mga pinakamalapit and isa siya sa pinakamadali. Option number 2 is Makapu'u Light Trail. Ayun guys, literal na sobrang dali. As in, lapad lang, like kalsada lang yung lalakaran ninyo. Ang mahirap lang doon is syempre, pataas, kaya nakakahingal din or nakakapagod. And last but not the least is option number 3. Hindi siya totally hike, pero kino-consider siyang hike, especially kung gusto mong makita yung falls. So, the number 3 is Manoa Falls. So, that is our option number 3 para sa easy hike natin. And gaya nga nasabi ko kanina about sa weather, actually, it's kind of surprising na hindi siya ganun kainit. So, sinuswerte pa rin tayo kahit tanghaling tapat ay hindi siya sobrang tirik na tirik yung araw. Pero after few minutes, biglang tataas yung sinag ng araw and then biglang ganito na ulit. Like walang kaliwa-liwanag. And then, speaking of the weather, nung nagbigay ako sa inyo ng tip kanina na meron ngang mga hike na okay lang mag-hike kahit umuulan, nag-a-apply doon yon sa option number 3 natin, which is sa Manoa Falls. Actually guys, mas maraming ang nag-hike doon or ginugustong i-hike or lakarin, I would say, or bisitahin yung Manoa Falls kapag umuulan, especially kapag sobrang lakas ng ulan. Kasi, falls nga kasi, kapag malakas yung ulan, as in, agos talaga yung yung falls niya talaga. Tapos nga pala guys, additional na information about doon sa Manoa Falls. Di ba nga mas okay nga, or ginugusto ng karamihan na mag-hike doon or puntahan kapag malakas yung ulan kasi kitang-kita mo yung falls. But, take note, pinagbabawal po na maligo doon kapag naulan. And another information is, don't quote me on this one, is hindi ko lang sure kung pwede pa rin maligo kahit hindi naulan or kapag naulan lang, hindi ka pwedeng maligo doon. Pero, if case pong ganon, usually, sasabihin naman po nila or meron namang, meron namang sign doon kung pwede bang maligo o hindi. Pero the last time na pumunta kami doon ay naulan, pinagbawal po siyang maligo doon sa Manoa Falls. So, time out na muna tayo and mag-continue na ulit tayo sa pag-hike. After 1 hour and 15 minutes guys, pero 30 minutes doon ay pahinga. I'm so proud of myself. We did it guys. Ito nga pala guys, ayan, Hanauma Bay yan. Yung pinakita ko sa inyo sa around the island natin, ayan yan, yan yung view. Finally, na-hike na natin itong Coco Head. After 10 years natin ditong pagtira sa Hawaii. First time. Wow. Hey guys, so let me give you our last tip. Tip number 8. Enjoy the view. So it actually took us 1 hour and 15 minutes. Paakyat pa lang. Pero 30 minutes doon ay pahinga. So totoo nga yung sabi sa Google, 30 to 60 minutes. Abutin ka talaga ng 1 hour kasi magi-stop ka talaga para magpahinga. Unless talagang subok na sa pag-hike. Baka konting pahinga lang, then dire-diretso na. So baka nga kakayanin yung 30 minutes. Pero sa amin, nabaguhan kami. Kaya inabot talaga kami ng 1 oras. Pero grabe guys, yung view,
Tingnan nyo naman guys, sobrang worth it. Sobrang worth it dito sa taas. Hey guys, so dito ko na nga pala tatapusin ang ating vlog. Again, thank you so much for watching and don't forget to like, click that notification bell button and subscribe to our channel and I'll see you guys on the next one. Bye-bye!